Idinaan sa musika ng Manila Symphony Orchestra ang panawagang alisin na sa Manila Zoo ang elepanteng si Mali. Panawagan naman ng Manila Zoo, imbis daw na gumastos sa video, ay mag-donate na lang sila para kay Mali. May news to go si Tina Panganiban Perez. International celebrities, mga modelo, at singers. Ilan lang sila sa mga nananawagang alisin na sa Manila Zoo ang nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Mali. At ngayon, sumali na rin sa panawagan ang sikat na Manila Symphony Orchestra. Ang video ay likha ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Nabalitaan ng Manila Symphony Orchestra yung nangyayari kay Mali. So, sabi nila gusto nilang makatulong kung ano yung pwede nilang tulong na ibigay. So, tinugtog nila yung isang classical music piece na ang title is The Elephant. So, ayun, hopefully makagawa ito ng enough noise para makarating ulit sa gobyerno natin, sa pamahalaan ng Manila na maraming tao ang naghahangad na malipat na si Mali sa isang sanctuary. Sa GMA News lang nalaman ng pamunuan ng Manila Zoo ang tungkol sa video. Nagulat nga ako, as you said kanina, all the while I thought na they got a copy of what DENR has sent us also. Ang tinutukoy ni De Chavez ay ang report ng Protected Areas and Wildlife Bureau sa resulta ng medical exam na ginawa kay Mali. Ang nagsagawa ng exam ay si Dr. Nicorn Thongtip, veterinarian at elephant healthcare at breeding management researcher sa Thai Elephant Conservation sa Thailand. Inirekomenda ni Thongtip na wag ilipat si Mali nang di pa nakaklaro ng lahat ng kaukulang sektor kung ano ang pinakamabuting gawin para rito. Bigyan ito ng mga kasamang elepante at lakihan ang enclosure nito. Ang mga rekomendasyong ito, tinutugunan na raw ng Manila Zoo. Pinabalak ng Sri Lankan government na magbigay ng 2 pang elepante dito sa Manila Zoo. Ang hinihintay na lamang ang magiging enclosure o bahay ng 2 naturang elepante. Ang lugar na ito ang inirekomenda ng Manila Zoo na maging enclosure ng 2 bagong elepante. At makakasama raw nila rito si Mali. 6,000 square meters ang lawak ng lugar na ito. Triple ang laki sa kasalukuyang enclosure ni Mali na 2,000 square meters. Hindi may kakailang si Mali ang pinakasikat na nakatira rito sa Manila Zoo. Bibihira lang ang katulad kong binigyan ng pagkakataong pakainin si Mali. Susubukan natin pakainin ngayon si Mali. Ang sabi nila, igaganto mo lang daw yung kamay. Yan, tapos na. Ang sabi dito sa Manila Zoo, 4,000 hanggang 5,000 pesos daw kada araw ang ginagastos nila para sa pagkain ni Mali. Wala na, ubos na. Panawagan ng Manila Zoo sa PETA, imbes daw na gumasto sa mga video para ilipat ng tirahan si Mali. Why not just donate it to Manila Zoo, to the city of Manila, for the fact na para ma-improve naman namin yung the whole zoo, not just Mali or not just the enclosure of Mali. Anong money? 'Di ba? Parang sigurado ba sila na nagkaroon kami ng malaking budget sa paggawa ng video na to? Wala kaming binayarang talent, wala kaming binayarang crew para i-take yung video. Meron kaming mga kasamahan sa opisina na medyo talentado, marunong gumamit ng video camera. Siya lang ang gumawa nun. Siya lang ang nag-video nun. Magkaiba man ang kanilang paninindigan, hindi maikakailang ang kapakanan ni Mali ang pareho nilang pinangangalagaan. Tina Panganiban Perez, GMA News.